Nako, marami ho tayong nababasa-basa sa mundo ng social media. Di umano, ang preliminary investigation na yan para dito kay Senator Laurel Legarda at Senator Kong Leandro Libiste, paka na daw di umano nitong si Ralph Recto. Late reaction. Paka na daw ho nitong di umano nitong si Ralph Recto. Kasunod ho yan noong di ba mayroong kumalat na balita dyan sa Rockwell. Diba? Pinainan daw di umano eh. Ngayon, pagkatapos yung lumabas ng balita na yon sa pagitan nitong si Kong Lian at nitong si Ralph Recto, pagka-press ko ni Boeing Ray Mulya, preliminary investigation na. Itong si Laurel Legarda at ang kanyang anak na si Congressman Lian Libiste. At dito rin sa video na to, sesegue ho tayo dito kay Banat Bay at bababaran ho natin itong video ni Atty. Tix. Pero bago ang lahat nangyari, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa magsusumal sa ating community. Yung join button na dyan lang ho sa baba. Ayun na nga, sinagot na ho ni Senator Laurel Legarda yung ibinatong mga aligasyon nitong si Boeing Ray Mulya sa kanya. Sa kanyang naging press con kanina. Ito, all my public life since 1998, I have always upheld my integrity which I value dearly. This baseless allegation is a smear on my person that is totally undeserved. Palakpakan natin. Swerte itong si Boeing Ray Mulya, wala na itong si wala na itong si Enrile. Kung nandito lang si Enrile, kukutosan niya si kukutusan niya si Boeing Ray Mulya. Pero ano ho yan, ika nga ang ating nakikita dito, malamang sa malamang, Sen. Loren, maghanda-handa na ho kayo kasi mga adik ho mga kalaban nyo, di ba? Mga wala sa tamang kaisipan. Talaga ho kung tutuluyan ho kayo ng mga yan. Adik sa kapangyarihan ha. Baka ma-misinterpret tayo. Di ba naman adik sa kapangyarihan? Mantakin nyo, talagang ipinilit lang yung ombudsman na yan, di ba? Kung pagbabasihan yung talagang pamantayan ng pagiging ombudsman, hindi ho talaga pasok yung Boeing Ray Mulya na yan. Talagang pinagpilitan ho yan. Yung sinabi nitong si Congressman Egay Irice, ang pagpwesto kay Boeing Ray Mulya sa ombudsman, talagang para tirahin yung mga kalaban sa politika nitong si Marcos Jr. At yun na nga hong nangyayari. Pag nagkataon, baka mas mauna pang makulong itong si Senator Laurel Legarda dito kay Martin Romualdez. Aray ko. Lipat na ho tayo dito sa itong balita na to. Matindi ho ito mga kababayan eh. Pambihira talaga itong mga ANC na to. Napakabayas nyo. 3,000 lang daw. Umabot na unas 5,000 yan eh. Pati ba naman yung bilang eh. Luko-luko talaga itong mga to. Ito. In what has been described as the largest gathering of Duterte supporter in the United Kingdom, over 3,000 overseas Filipinos flooded the heart of London at Marble Arch for a peaceful rally in support of Vice President Sara Duterte and her family. Ayan grabe naman. 5,000 yan eh. Pambihira naman Lipat ho tayo dito. Yan lang naman kasi talaga, di ba? Yan lang ang request ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang request ni Tatay Digong. Di ba? Ang request lang ni Tatay Digong, kasi naririnig na sa kanya yun eh. Nung kay Joma, diyan nagurguro si Joma, diyan sa Netherlands. At sinabi ni Tatay Digong, yan ang pinaka masakit na mangyari sa isang Pilipino. Kaya sa tingin natin, yan na lang siguro ang huling request ni Tatay Digong. No, yung kung bawian man siya ng buhay, gusto niya sa Pilipinas. As a Filipino, as a daughter, we want him to die in the Philippine soil. Ang problema, ICC, yan na lang ang pinaka-high profile na kaso liniliti sila ngayon. Di ba? Yung kay Tatay Digong na lang. O kahit nga yung problemado yung pagpapadala dyan sa daig, pag kidnap talaga yung pagdala dyan kay Tatay Digong, ipinilit pa rin nila. Di ba? At ito ang problema ng administrasyon dito. Hindi nyo ba napapansin mga kababayan? Kumbaga meron merong mga nangyayari behind the scene na
merong di umano uuwi na si Tatay Digong. Hindi natin siya alam siya kung ano pa man kadahilanan. Gusto natin umuwi siya ng malusog sa Pilipinas at makita niya magpresidente itong si VP Sara. Kasunod ng mga bali-balita na yon, ura-urada, Marcos Jr. pinahintulutan yung pagbubukas sa mga tax record nitong si VP Sara na mag-asawang Carpio Duterte. Wala ho ba kayo napapansin? Di ba? Ito lang ho ang sigurado. Yung impeachment, yung conviction, yung pagpapakita na may kasalanan si VP Sara, minamadali ho nila. Anong hinahabol nitong mga to? Kasi pag kami nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa bagay kahit anong mauna dyan hindi natin ninanasan na may mangyari kay Tatay Digong. Pero kung titignan natin ang kanyang edad, di ba? Kung titignan natin yung kanyang edad, malungkot tayo kung malungkot. Pero yung edad niya yun ang magsasabi na talagang nasa dapit hapon na siya ng buhay niya. Di ba? Kaya nga panawagan natin dito, bring him home. No, yung siya lalong madaling panahon, iuwi siya sa Pilipinas Ngayon, pag nagkataon, may nangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands, mag-e-eleksyon, impeachment. Sa tingin niyo ho ba yung impeachment na hindi matatabunan sa kung sakali kung sakali man, wag naman sana. May mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa The Hague, Netherlands. Diba? Tapos yung paraan ng pagdadala sa kanya dyan. Ano ho kaya ang gagawin ng mga taga-suporta niya? Ano kaya ang gagawin ng sambayan ng Pilipino na aalalahanin from 2016 to 2022 kung anong ginawa ng mama na yan? Ano ho ang gagawin ng ating mga kababayan? Naku, curious tayo kung ano mangyayari pagka umabot tayo dun sa punto na yon. Pero hindi ho natin inanasa na meron nang mangyari kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gusto ko makita niya na magpresidente itong si VP Sara. Rumekta ho tayo kay Hebay. Grabe. Si Libiste, yung anak, yung congressman. At yung kanyang nanay na si Loren Legarda, si Senator Loren Legarda, nasa kampo ni Cayetano, ay kakasuhan na ng ombudsman ng non-bailable plunder para talaga ikulong. Naku, uubusin na po talaga itong mga kritiko ng gobyerno. Pati si Libiste, yung anak, talaga nga naman. Siguro, para bumigay yung nanay, dinamay natin si Libiste. Hindi ko maintindihan na nangyayari sa bansang Pilipinas. Parang wala na talaga tayong kalayaan bumatiko sa gobyerno. Ang lupit talaga ng gobyernong ito. Next. Grabe, ipakukulong na po nila si Cayetano. Sinampahan na ho ng kaso sa ombudsman nito ni Lacson. Kakaiba talaga tong administrasyon na to, no? Alam mo, naaalala ko lang. Di ba bago makulong si Marcoleta, nag-away din sila ni Lacson. Ngayon naman na nag-aaway si Cayetano at si Lacson, si Cayetano naman ay pakukulong. Naku po, ba't naman ganyan? Di maganda yan. At ito matindi nito Alam naman ng lahat na tinik sa impeachment itong si Cayetano. Kaya mukhang gusto nilang makulong kasi plunder po yung ikinaso sa kanya Pambihirang buhay oo. Kawawa naman talaga ang mga lumalaban dito sa gobyerno na to dahil talagang sila ay pinakukulong. Kawawa naman kahit walang kaso, iniimbentuhan. Bakit ko sinabing wala? Kasi mismong si Secretary Dizon ng DPWH, napakinggan ko sa isang interview, siya mismo nagsabi, walang flood control dyan sa Taguig. Tapos ngayon meron na. Ang lupit nyo, Katabs. Naku po. Ang problema kasi, Bay, di ba unang inisyu nila kay yung Alok Caldero. Di ba? Yung SEA Game. Noong na-realize nila na tatamaan si Vince Dizon at hindi maaaring gawing anggulo yon para ipakulong itong si Senator Cayetano. Kaya ngayon, para ika nga walang spillover kung tawagin, mag-focus na lang diyan sa lugar niya, no? Ngayon, itong si Vince Dizon, hindi na makakalkal yung issue nila o kung ano man yan, pero alam natin tapos na yung issue na yun. Walang nangyaring walang nangyaring problema diyan sa na yan. Diba? Kasi kung meron man, talagang sumingaw at sumingaw na yan pagpasok pa lang ng administrasyon na to. Kaya ang kanilang ang kanilang sisilipin na lang itong sa Taguig para at least hindi involved itong si Vince Dizon. Hindi nila pinatulan yung naratibo nitong si
nitong si Matibag. Ang pupukusan na lang nila yung kay Ping Lacson. Kuyog talaga, kuyog. Alright. Okay. So ang pag-uusapan po natin ngayong araw na ito ay yung 10th day ng impeachment proceedings kay Vice President Inday Sara at yung presentasyon ng ebidensya ng prosecution tungkol dito. As we noticed, dalawa po ang kanilang inihain na witnesses, parehong dating land bank managers, si Ma'am Violeta Constantino at si Ma'am Nenita Camposano. Si Ma'am Violeta was talking about the account of the Office of the Vice President, tapos doon naman sa DepEd si Ma'am Nenita. At ang article of impeachment na dinidiscuss dito ay Article 1, which is confidential funds. So bago po tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Maraming salamat nga pala sa mga maagang nagsusuporta sa Luminous, kay Belbel, kay Lululu. Sino pa ba? So far, so good. Okay, thank you very, very much po. At sa lahat po ng nanonood dun sa ibang mga apps, magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas. Magandang umaga kasi dito kung saan kami in this part of the world. Okay, so umpisahan na po natin. Ang unang pinisent ay si Ma'am Violeta. Siya yung dating land bank manager ng that handled the OVP. Dinitel niya o kinuwento niya yung pag-encash ng 4 na cheque na 125 million pesos na ang total ay about 500 million. So in-encash ito at ang kwento niya ay na-transport daw using gym bags. I-describe niya yung encashment as unusual pero hindi niya sinabi na illegal. So same si Ma'am Nenita Camposano, nag-testify siya, ganun din sa high volume na cash withdrawals doon sa DepEd account up to about 37 million. So ang total of course is something like in the area of over 650 million pesos. Nag-umpisa pero at the start of the impeachment, what we can note is that nag-attempt na naman magbigay ng overview ng pagpresenta ng ebidensya. This time it was Congresswoman Laila De Lima, pero nagtatalumpati siya. At dun sa talumpati, meron siyang ginagawang mga conclusions of fact and law. Ang ginagawa nila is nag-a-attempt sila to make an opening statement similar to those that are conducted in jury trials, yung mga nakikita ninyo sa TV. Kapag jury trial kasi, yun, they're allowed to do that. You make an opening statement, you make a closing statement, and you can virtually say anything that you want, base dun sa rules ng bansa na yun. Now, in the Philippines, it is true that an impeachment proceeding is similar to a jury trial. There's only one other instance ng jury trial din sa Pilipinas, which is court-martial. So, ang maganda dyan is, the senators, judges, they actually act as a jury and the presiding officer is the judge. So, which is why, yung mga, I understand why people say dapat i-inhibit itong senator na to for this or that reason. I understand that completely because you're working from the experience or, how do you call this, substitute experience, meaning that you've seen on television jury trials where a juror can be inhibited for bias. Sa court-martial proceedings, kasi pwedeng ganon, pwede kang magpa-inhibit. Papadisqualify ka ng juror based on bias. Meron ka ng yung unqualified na papadismiss mo, you don't have to give a reason. So may mga ganyan. But in an impeachment proceeding, you can.
Now, Senator De Lima attempted several times, nag-oppose si Attorney Mike Poa. Ang bait-bait ni Attorney Mike ha, na very kalmado at saka very polite pa rin yung pagkasabi. And then nag-insist siya. So si Senator Cheese naman, nung umpisa pa lang sinabi na niya, basta you don't make conclusions of fact and law, you can make your manifestation. And finally, sinabi ni Attorney Mike na they should be doing this at the formal offer. Meaning, ito, iuupo ninyo yung witness, you make a formal offer. Then ibahagi yan ng Philippine courts sa proceedings natin sa court. Bago mag-umpisa yung witness, i-explain mo sa judge kung bakit niyo siya inuupo, ano yung purpose, ano yung evidentiary purpose nun, and so on. So kunwari, Your Honor, I am presenting this witness, the testimony of this witness is formally offered for the following purposes. Number one, to prove that there is a link between the accused and the targeted person, or that there is a relationship between all of the accused, therefore, ganyan. Or that this evidence is intended to prove the following. Yan. So in this case, ano yung purpose ng they are presenting the checks. Originally, grabe ang tagal nung it's like watching the grass grow. Yung very tedious talaga yung i-identify mo yung mga markings on the check, mga ganyan. But unfortunately, for me, a lot of what had been presented, pwedeng mag-stipulate Pwedeng sabihin ng prosecution, would the defense like to stipulate that this is the check, that this is authentic, that this is the check in question? O pwedeng ganun na lang pero lahat ng identifying marks of every document. Now, in a regular trial, oo. Pero ano yung issue dito? Ano yung pinatutunayan? Relevant pa ba lahat ng mga signatures dyan? Pwede nang sabihin, Your Honor, would the defense be willing to stipulate? And if the defense has stipulated, accepted na fact lahat ng mga yon. Unfortunately, yun, natagalan pa tayo because hindi pa nag-stipulate. So, hi Sir Maxi, wala po ako sa Pilipinas. Hi kay Sir Chris, thank you very, very much po. Okay. So, basically, what it boils down to is the two land bank managers testified on the day that those checks were drawn, the checks that are in question that are identified as the confidential funds. Yun yung entire purpose nun. They were trying to prove the misuse of confidential funds. So the first thing that you have to prove is that they received confidential funds. Yun yung entire purpose. And like I said, everything could have been stipulated, but they were trying to draw something. They wanted the land bank managers to characterize the transactions as irregular. Irregular, yun. Unfortunately, they did not characterize them as irregular, but in fact said unusual. And, unusual does not equal illegal. So, yun ang sinasabi rin ng defense. So, actually, pwede naman sabihin ng defense, we'll stipulate, o kaya, like what they did, no cross. No cross. Iko-cross mo? They're not proving, they have not proven anything that they were not willing to admit to. So, but I saw this as an entire tedious process that took up an entire day that could have just taken 1 or 2 hours at the most. Why? Because the prosecution wants to prolong the proceedings. Sabi ni Aristotle, irregular or anomalous. No. Anomalous is a conclusion of law and fact. Kasi to say anomalous, you have to say that, there is a law, there is an act that violated that law.
or this particular act violated already a certain law. And that is subject to evidence. Anomalous is a conclusion. Irregular is a description. So those are not the same. So you can say irregular because it is not within the established proceedings. But if it is not illegal, then irregular is simply that. It doesn't happen every day. It is not regular. So yun ang ano. And the defense was willing to say na, okay, sure, why not? Kasi, it is unfortunate din that plinisinta yan doon sa committee, sa Quadcom or sa Committee on Good Governance, kung di ako nagkakamali, na, hala, nag-withdraw kayo ng ganyan. Tapos nilagay niyo lang sa duffel bag. So, di ba? They tried to make a big deal out of it. Eh, what is the problem with that? Wala. Because it does happen sometimes na government really moves a large amount of cash. Now, Correct. also remember that this was pre-electronic bank transfers. Sinabi din yon ng Land Bank Manager. And which I think was inadvertent on the part of the prosecution. They really didn't want to hear that kind of evidence because it's, how do you call this? Exculpatory. Hindi na they moved cash because cash po ang kailangan na na transactions pagdating sa bumibili ka ng confidential na information, or you have to pay an informant, you have to pay safe houses. Those are cash transactions kasi otherwise magkaka-paper trail at mahuhuli yung informant mo. Okay, wala pa akong nakikitang tanong. Ayan. Bakit po ginagawa ni De Lima yon? Kasi pinayagan sila. Ano yung purpose niya? To make prejudicial statements. Maririnig kasi yan eh. Yung mga tao, like the audience, na hindi naman mga abogado, hindi naman instructed like a jury is instructed, to rely on facts that are established by evidence, maririnig nila yung talumpati, tapos sasabihin, hayan, totoo pala. Pero wala pang napapatunayan. So, they are highly prejudicial, and that's why they wanted to say it. Baka makakonvince eh. Wala na nga kukumbinsihin. Tapos, yung ginagawa na yan kay Sean Loren Legarda, sa tingin nyo ho, meron pang makukumbinsing mga official sa Senado, mga senador, mga taga-oposisyon, wala na. Taga-minority, hindi na sila magpapakumbinsi. Pagka meron pang isang nakulong dyan, kahit ano pang ilatang nilang ebidensya dyan, hindi talaga nila i-convict si Vice President Sara Duterte. Tapos ang usapan. Ganun lang ho yung mga kababayan. Oo, sabi ni PTRV, similar with the sly innuendo of Senators Tulfo and Senator Risa with the tone na, first time. First time, no? Totoo yan. Tama yan po. That's a good observation. Sabi ni Vernel, sa kaalam ko lang, ang prosecution gusto lang pahiyain ang VP kahit legal ang proseso, gawin nilang mali. Hi kay Ma'am Julieta. Ay, nasa Gothenburg ka sa Sweden. I've been there. Sa university. Good evening, Miss Pamela. Hi, Sir Enrique. Sabi ni Rian, sana tinanong ni attorney po, bakit hindi sa maleta nilagay, bakit sa duffel bag para ma-remind na may mga contractors na senators. Unfortunately, strike out lang po yan as incompetent yung witness kasi yung witness Land Bank Manager, hindi naman sila congressman, hindi naman sila tagahatid, hindi naman dating Marines, ganon. If Senator Marcoleta had been granted to join the impeachment, ano po magiging impact? Hindi po natin alam. That is pure conjecture on our part.
All we know is that Senator Marcoleta is an extremely good lawyer and with lots of experience behind him. So, what I can say is he could be far more competent than some of the other senator judges. Sabi ni Ma'am Patricia, yung mga questions din ng senators, puro leading para ma-validate yung narratives nila. This is what is different with the jury trial. Di ba? Pag jury trial yan, hindi pwedeng magta-jurors. Pero sa atin, syempre, kasi senators, judges sila, pwede yan. Pwede sila. Sabi ni Sir Daniel, pwede bang bayaran ng cheque yung informant? Ginagawa lang nilang ng malis yung cash withdrawal sa bangko. Oo, but I don't think it worked. If the prosecution continues providing insufficient evidence for the impeachment complaint, will this impeachment trial take like 62 days? It could. Sila naman yung nagko-control eh. Pwede silang magbagal sa presentation nila. Pwede rin sila magmadali. Actually, for each of the articles, pwedeng sabihin na pag nag-formal offer, Your Honor, we're offering this, and this. The defense can actually say, Your Honor, we admit everything that the witness is going to say. Or we admit everything. Ano yung sasabihin, what is the purpose of the witness's testimony? That these checks were encashed? Okay, we can admit that. Diba? Pwede rin naman ganon. Both sides can actually shorten the proceedings. Sabi ni Artuano, si Senator Tulfo, nagdudunong-dunungan. May halong katangahan naman ang pinagsasabi kay presiding na lang ang nagbigay sa kanya ng kaliwanagan ng mga pinagtatanong niya. Di ko kaya yung ginagawa ni Senator Cheese. Mahaba pasensya niya. The Senator Lisa tried to insist that unusual means illegal to make it look bad to the public. Perhaps. Okay. So yun, and that was day 10. Sabi nga, ika nga ni John Reiter, that could have been an email. Diyos ko, nag-ano pa tayo. Ang daming pwedeng i-admit na lang dyan, ang daming pwedeng i-stipulate, they still presented it. And parang it felt to me like a monumental waste of time. Not that the evidence should not have been admitted. Okay naman yun, yung mga cheque, ganyan. But these could have been stipulated to begin with. Instead, we let Congressman Joel Chua, who mind you was a lawyer before he became practicing lawyer before he became a congressman. The Senate just let him drone on and on and on. Oh well. Sabi ni Ma'am Aoi, I'm not sure it really happens in a bank, but I doubt withdrawals of cash like that are really highly unusual. Since banks who handle government agencies and businesses would probably have seen as such. I agree, but I think that the land bank manager was only talking about her own particular experience. Sige, hadtok pa rin ako. How to dun sa sinabi ni Senator Erwin Tulfo na ang minority ang humaharang sa flood control investigation. Did he offer any evidence? Did he identify anybody? It is also possible na sinasabi ng, baka sinasabi ng minority, sige, ano ba yan? Mag-schedule kayo ng Blue Ribbon, meron tayong impeachment on that day. Mga ganyan. Wala tayong details Wala akong nakitang detalye pa dun sa sinasabi niya, and the devil is in the details. So, ang daming pwedeng dahilan yan, and many of them perfectly reasonable. Sabi ni Rain, pwede po ba ma-cite in contempt si De Lima sa ginagawa niya sa opening speech niya? Only if she was insistent and consistently disobedient. Yun, contempt na yan.
Bakit pwede sa budget, PI, healthcare, di makatulong sa mahihirap? 24 pa rin ba threshold vote sa Senado? Yes po, wala namang sinasabi ang Korte Suprema dyan at wala namang tumutol o nagmosyon sa mga senador. Si Bam pa ulit-ulit sa AMLC, ramdam stress niya. Oo, meron siyang hinahabol na tanong. Meron siyang hinahabol na sagot na pwede naman sagutin yan eh. Hindi naman yan kontra sa AMLC. Tapos binasa ang rule, bawal yung mga bank employees, bank manager, ganyan, na magsagot ng mga ganyang katanungan. Kasi nga, very serious yung breach of confidentiality sa AMLC. Totoo yan, napansin ko din yan. Parang meron siyang hinahabol na sagot na hindi niya makuha-kuha. Second week of August po, more or less, Ma'am Fuki. Hindi ko po nakikita yan, sabi ni RARD, parang naluto na ang desisyon. Paano niyo naman nasabi? Formality lang yung Senate Court. Paano niyo nga nasabi? Bias ang palabas ng mainstream media. Mainstream media is not the court. Hi, yes, Ma'am Fuki. Kakamiss din po kayo. Pasensya na. Mostly nagvi-videos ako ngayon but I'm really busy right now. Sabi ni Ma'am Sarina, bumaliktad na minority na daw. Nabasa ko na pala yan. Sabi ni Kaka, di tapusin na nila yan. Di naman nila makukuha yung 16, di ba? As far as we know, so far. Kaya nga nila pinapatagal kasi baka makakuha pa sila ng 16. Sabi ni Ma'am Ola, hi! Hi Ma'am Maria Delia. Hi kay Rozel's dad. Okay, sagot na tayo ng mga katanungan na not on the impeachment. Anong take nyo sa kabila sa pag-atake kay VP dun sa comment niya about sa Pax Silica? Well, unang-una, I don't have any take on the kabila, so to speak. Naniniwala tayo sa freedom of speech. So sigurado po ako, sigurado po ako that they will come up with more criticism. Pero medyo mababaw po yung criticism nila. Kasi hindi naintindihan lang ni VP yung katanungan. And normally, the VP does not make comments on the President's foreign relations. Or if she does, ganito yan eh. The President is the sole architect of our foreign relations. So merong kahit paanong deference to that. So otherwise, wala. So what? Kung hindi niya sinagot, hindi talaga ako mag-comment dyan. Tapos hindi niya narinig. So yung facts, whatever, ganyan. So what? Kung yan na po ang kabuuan ng kritisismo ng kabila kay VP, it means it's a slow news day. Para dun sa nagtatanong ng take namin sa Pax Silica, nag-live po kami dyan. You can catch it on the Red app. You can't miss it. Yun yung title. Hi, Diego. Yes, I am. Somewhere here. Sabi ni QP, halata naman na wala siyang alam. Well, unang-una, kami din, for the longest time, hindi kami nagkukomento until meron na kaming alam, until na pag-aralan. So, hindi ko wala kang alam on a certain day, forever ka nang walang alam. And that's walang alam because there's also very little information about it, although there are people who are already opposing it. Unang-una, hindi siya ganun din kadali maintindihan. In fact, marami ang nag-request dito that we do a live on Pax Silica. And so we did. You can look for it on the Red app on YouTube.
May ethics complaint daw si Senator Pia. I wouldn't worry about Senate ethics complaints. None of them ever amount to anything. Sabi ni Chris, buti na lang daw di makaya si Kong Egay. Well, alam niyo naman, political naman talaga ang mga hosts ng The Spokes. We really designed it that way. Sabi ni Fuki was listening to your discussions on Paxilica. Hope we have deep discussion soon about it. Well, the problem is the lack of information. Walang concrete plans. The President mentioned it in his SONA but did not give us any specific details, which is really style talaga ni Pangulo yan. Ang prosecution po ba pwedeng walang presumption of innocence kay VP Sara? No, because as part of the state has to uphold the Bill of Rights, and the Bill of Rights says that the presumption is innocence. However, they are the prosecution and their job is to prove the allegations against the Vice President. They have a role to play. But what they cannot do is fly in the face of truth. Meaning, hindi sila pwedeng mag-lie. Hindi sila pwedeng mag-imbento ng ebidensya. Hindi sila pwedeng magtago ng exculpatory evidence. So, yun po yan. Ay nako mga kababayan, kung gusto nyo tapusin yung video na yan na Atty. Trixie Cruz Angeles, punta lang ko kayo dyan sa Luminous by Atty. Trixie Cruz Angeles. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.